Tingnan nyo ito mga boss, Inoue pinabagsak ng hindi kilalang Pinoy umangat ang paa sa harap ng mga Japanese fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. May mga lugar sa mundo ng boxing kung saan mahirap manalo bilang isang dayuhan. Pero para sa mga Pilipinong mandirigma, iba ang panganib kapag ang destinasyon ay Japan. Doon, hindi lamang isang boksingero ang kailangan mong talunin. Kailangan mong harapin ang disiplinadong estilo ng kalaban, ang mabibigat na suntok sa katawan, ang sigaw ng libu-libong tagahanga. At kapag umabot sa scorecards, kailangan mong tanggapin na maaaring hindi sapat ang simpleng pakikipagsabayan. Sa Japan, kailangang maging malinaw ang bawat round. Kailangang maging dominante. At kung maaari, kailangang pabagsakin ang kanilang pambato. Ito ang teritoryong pinasikat ng pinakamapanganib na magkapatid sa modernong Japanese boxing. Si Naoya Inoue, ang tinaguriang monster, isang undisputed world champion na naghari sa iba't ibang dibisyon, at ang kanyang kapatid na si Takuma Inoue, na naging WBA Bantamweight World Champion. Pareho silang hinubog sa isang gym, sa ilalim ng iisang ama, at sa sistemang lumikha ng dalawang world champion. Marami ang humarap sa kanila. Marami rin ang bumagsak. Pero isang mandirigmang Pilipino na walang takot na dumayo sa Japan at hinarap si Inoue. Ang kanyang pangalan, Froilan Saludar, mula sa Polomolok, South Cotabato. Isang tahimik na mandirigma na mas kilala sa bansag na The Sniper. Dahil tulad ng isang tunay na sniper, hindi niya kailangan ng maraming pagkakataon. Isang malinaw na target, isang tamang tiyempo, at isang malinis na suntok lamang ang kailangan niya upang pabagsakin ang kanyang kalaban. Bago dumayo sa Japan, nagmula si Saludar sa 4 na magkakasunod na tagumpay. At upang patunayan na handa na siya sa mas malaking laban, pinatulog niya si Elias Ingengo ng China sa ika-5 round. Dahil sa panalong iyon, inangkin niya ang WB o Intercontinental Flyweight Championship. Hindi lamang iyon karagdagang titulo sa kanyang pangalan. Isa iyong babala, isang mensahe para sa buong Asya, may paparating na panganib mula sa Pilipinas. At dumating nga ang pinakamalaking hamon, isang championship fight sa mismong teritoryo ng Japan. Ang lugar, Sky Arena sa Zama, ang kalaban si Takuma Inoue. Sa papel, kontrolado ng Hapones ang lahat. Nasa kanya ang bilis, nasa kanya ang suporta ng crowd, at nasa kanyang likuran ang isang kampong nakabuo na ng mga world-class fighter. Habang si Saludar, isang dayuhang pumasok sa arena na halos walang kakampi. Pero hindi siya nagpunta sa Japan upang matakot. Hindi rin siya nagpunta roon para lamang makaligtas. Pumunta siya roon upang pabagsakin ang kanilang pambato. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Tumunog ang unang kampana. Agad sumabog ang aksyon. Walang mahabang pakiramdaman. Walang umatras. Nakasuot ng asul na trunks ang Pilipino. Itim naman ang suot ni Inoue. Mabilis ang mga jab ng Hapones. Matalas ang kanyang mga kombinasyon. Pero tahimik na naghintay si Saludar. Pinagmasdan niya ang bawat galaw. Hinintay niya ang tamang distansya. At nang makita niya ang pagkakataon, pinakawalan niya ang kanyang sandata. Isang malinis at napakabigat na suntok. Direktang tumama kay Inoue at bumagsak ang Hapones. Umangat ang kanyang mga paa habang tumatama ang katawan sa lona. Sa isang iglap, natahimik ang buong arena. Ang walang talong pambato ng Japan ay nakahandusay sa canvas. At ang lalaking nagpabagsak sa kanya ay isang Pilipinong halos walang pinapansin bago magsimula ang laban. Nagsimulang magbilang ang referee. 1, 2, 3. Piliting bumangon si Inoue, naalog pero nagawa niyang tumayo. At nang ipagpatuloy ang laban, isang bagay ang naging malinaw. Kayang sakta ng Pinoy ang kanilang pambato.
Sa ikalawang round, lumabas ang mas agresibong bersyon ni Inoue. Mas mabilis siyang sumugod, mas matindi ang kanyang mga kombinasyon. Gusto niyang mabawi ang round at higit sa lahat, gusto niyang burahin ang alaala ng kanyang pagbagsak. Umugong ang sigawan ng Japanese crowd. Bawat suntok ng kanilang pambato ay sinabayan ng malakas na palakpakan. Pero sa gitna ng napakalaking pressure, nanatiling kalmado si Saludar. Hindi siya natinag, hindi siya nagmadali, at hindi siya umatras. Na hindi madali ang mga bawat rounds para kay Takuma Inoue. Habang tumatagal ang laban, naging mas dikit ang palitan. Kanan laban sa kaliwa, combination laban sa counterpunch. Parehong naghahanap ng pagkakataong maagaw ang control. Pero kasama ng matinding aksyon ang ilang kontrobersyal na pangyayari. Isang pagkakahatak, isang pagkakabuwal, at isang bilang na mabilis na ibinigay ng referee laban sa Pilipino. Para sa mga taga-suporta ni Saludar, hindi iyon malinaw na knockdown, pero sa teritoryo ng kalaban, naitala na ang bilang at wala nang paraan upang bawin iyon. Kaya patuloy na lumaban ang Pinoy. Sa bawat round, dala niya ang bigat ng kanyang bayan. Sa bawat palitan, ipinapaalala niyang hindi siya pumunta roon para maging madaling kalaban.
Hanggang sa tumunog ang huling kampana, parehong ipinaglaban ng dalawang mandirigma ang kanilang pagkakataong manalo. Hanggang sa tumunog ang huling kampana. Walang knockout. Ang kapalaran ng dalawang mandirigma ay napunta sa kamay ng tatlong hurado. Tatlong scorecard, iisang desisyon. Unanimous decision. Pabor kay Takuma Inoue. Natalo sa puntos si Froilan Saludar. Pero matapos ang laban, isang tanong ang naiwan sa maraming nakapanood. Sino ba talaga ang mas karapat dapat manalo? Ang boksingerong pinaboran ng tatlong hurado? Kayo mga idol. Para sa inyo, sino ang tunay na nanalo sa laban? Ibahagi ang inyong opinyon sa baba at isama rin ang inyong lugar upang malaman natin kung hanggang saan umaabot ang suporta para sa ating matatapang na Pilipinong boksingero. Lagi niyong Bago sundan, yan, huwag pa-like at magpapahuli. subscribe na lang kasama ang bell. Panibakbakan, Malaking balita tulong niya yan ang sa laban. aming Mga content Pinoy creator. na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.